Hello po sa lahat. Sa lahat po nga nanonood sa mga videos ko. Dahil po nagutom ako, magluto muna ako ng mustasa. Ginigisa ko na siya. Dahil po sardinas ang isahog ko dito, inuuna ko muna ang gulay paggisa bago ang sahog na sardinas. Bawang lang po yung hinahalo ko bago ko po nilagay yung gulay. Ayun, nilagay ko na po yung sardinas. Dahil ito yung paborito kong gulay. Kaya kahit araw-araw ako mag-ulam ng ganito, hindi po ako magsasawa. Kasi sa sobrang sarap niya, mapait-pait. Yun pong gusto ng panglasa ko po, ganitong ulam. Halo-haloin lang po hanggang maluto yung sardinas, pati yung gulay. Kasi po yung mustasa nga gulay, medyo matigas po. Kaya yun, inahalo-halo ko ng ganito para sabay na silang maluto sa sardinas. At magluto din pala ako ng munggo. Itong munggo po, hinugasan ko muna bago ko nilagyan ng tubig. At ibabad ko po siya mga 30 minutes. Ayan, luto na po yung mustasa na may sardinas. Masarap po ito, lalo na kung kapartner nito ay dilis nga malutong. At kung wala namang dilis, pwede po itong partneran ng chicharon. Yun, luto na pala yung kanin, kaya nagsandog na po ako. Kasi bigla akong nagutom sa niluluto ko pong gulay. Kasi alam nyo naman po, favorite ko po yung niluluto ko. Pero yung mga anak ko po, ayaw nila ng mustasa kasi iba kasi ang lasa ng mustasa, mapait-pait. Pero para sa akin, yun ang masarap na gulay. Pero halos po karamihan nga gulay, favorite ko po. Lalo na po yung mga laing at saka yung ginataang langka, mga gano'ng nga ulam. Yun talaga ang favorito ko. Ayun guys, nagsandok na po ako. Natatakam na naman ako sa niluluto ko. Ang sarap po nito, promise. Sa totoo lang po. Try nyo po guys magluto ng ganitong ulam. Kaya lang ang mag-ulam ng ganito, pamahirap lang po. Pero kung mapira naman kayo, doon na kayo sa mamahalin na po nga ulam. Nasanay po kasi ako sa simpleng ulam, pero masustansya. Kasi nung maliit pa po ako, lagi po kaming gulay ang ulam. Ayun guys, nakaready na po yung dilis nga piprituhin ko. Ito yung kapartner ko sa gulay. Masarap po ito, malutong. At para lumutong po yung dilis nga piprituhin po natin, dapat po siguraduhin na mainit na po yung mantika. Para po maging malutong. Kasi pag hinuhulog nyo po nga, hindi pa mainit yung mantika, kukunat po siya. Magiging mapait na po yung lasa. At katamtaman lang din po yung apoy. Kasi po kung lakasan nyo po ng apoy, baka masusunog siya. Itong dilis na po to, hindi po masyado siyang maalat. Isang plastic po ang binili ko, ngayon konti na lang po ang natira. Kasi ginawa ko siyang kapartner sa gulay nga niluluto ko. Sarap nga din po siya papakin, malutong-lutong. Ayun po, continue lang po sa paghalo hanggang makikita nyo po, nagiging brown na po siya. Pag ganyan na po yung kulay po niya, ibig sabihin po luto na po siya. Huwag nyo na pong sindihan yung apoy kasi baka masusunog lang po. Ayun, nilalagay ko na po sa plato. Kaya ang bango po ng amoy niya. Kahit anong klaseng gulay, lalo na pag may ganitong ulam, may kapartner nga dilis. Naku, sapat na po yan. Mauubos nyo na po yung isang kalderong kanin. Tapos ang sausawan po nito, yung maanghang-anghang nga suka. Mapapakanta na lang po kayo. Wala ka nang hahanapin nga iba. Yung ganitong ulam, sapat na para sa akin. Lalo na itong laman ng sardinas, ang laki. Ayun guys, nagsimula na po ako sa pagkain. Sa sobrang sarap. Naglobat yung cellphone ko.
Pero hindi pa naman masyadong lobat, 30% lang po siya. Hintayin ko muna siyang magiging 20% bago ko po siya i-charge. Mahirap lang po ang makarelate nito. Kasi kung maraming pera, hindi ka po pwedeng mag-ulam ng ganito lang. Siyempre, doon na po kayo sa mamahalin na restaurant at mamahalin na pagkain. Ayun guys, lumambot na yung munggong sinalang ko dito sa rice cooker. Di ko lang po pinakita kanina kasi madali lang isalang eh. Ayun guys, kumukulo-kulo na siya. Hinulog ko na din po yung malunggay. Ito yung ulam sa mga bata. Medyo kulang nga yung ricado dito. Hindi ko na lang hinaluan ng loya, sibuyas lang po. Tsaka may daing po siya. Tsaka yung natira naming baboy kahapon, hinuhulog ko na din dito. Kaya nagalo-halo na yung mga ricado. Pero yung ganitong ulam din po, ito yung gusto ng mga anak ko. Pero okay din po itong lasa. Lalo na pag timplahan mo lang ng konting asin. Hinahalo ko po para matunaw yung asin. Dinamihan ko po ng sabaw kasi gusto ng mga bata maraming sabaw. Hindi naman masyadong marami, yung katamtaman lang, yung ganito lang kadami. Dating nagluto po ako ng ganito. Panay padagdag sila sa ulam, pati sabaw. Kaya yung papa namin, hindi na namin natirhan. Kaya ang ulam na lang niya ay sardinas. Yun talaga ang hindi namin mawala-wala na stock sa bahay. Kasi tuwing mag-grocery po ako, hindi ko po malimutan yung sardinas. Kasi mas mura kasi sa grocery kaysa tindahan dito. At madali lang kasi siya lutuin. Buksan mo lang yung can, ayun, ulam na agad. Kahit hindi mo na initin, basta mainit lang yung kanin, okay na po siya. Ayun, gusto na palang kumain ni Baby GR.